So yan, good day everyone and welcome back to my channel. Sa mga kapwa natin kolektor at hobbies out there, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat here at CoinKeeper TV, no? So matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng ating video sa kadahilanan na busy tayo nung November hanggang December, no? Dahil kasagsagan na po ng dagsa ng bookings po yan, no? At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang Grab rider, no? So, nag-focus po muna ako sa aking trabaho. At sa ngayon, medyo maluwag na po uli. Kaya napagpasyahan ko na po na makapag-upload po ng video at gumawa ng video. So, at ngayon, gusto ko lang bigyang diin at linaw regarding sa 5 piso. New Generation Currency Year 2017 at 2020 kung ito ba ay naipagbibili sa ngayon. So, para sa akin, sa kasalukuyan, mahirap po talaga makahanap ng bibili o buyer sa mga barang yan. Ang isasuggest ko lang sa ngayon, kung mayroon ka nito at makakita ko ulit, tabi mo lang at ingatan yung condition ng barya. No? Siyempre, the more na maganda yung condition, the more chance na may benta mo ito ng madali na may additional value. Especially sa year 2020, no? Dahil meron lang itong maliit na percentage sa kanyang mintage. So, possible na maging hard to find ito in the future. So, sa iba, tinatawag nila itong semi-hard to find. Pero, sa akin, these coins is for monitoring pa rin. No, kasi just in case na tumaas yung percentage po niya, so, malabo na po itong maging semi-hard to find or hard to find in the future. At sa 2017 5 piso naman, napansin ko madalihin na lang itong mahanap. Kaya napagpasyahan ko rin po na itigil na rin yung pagtatabi po nito. So, minsan, pag maganda yung condition, tinatabi ko. The rest, much better to spend na lang, no? At bago ako magpatuloy, kung bago ka sa akin channel, please like and share ang video natin ito. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. At mag-intro na muna tayo. Tara! At ito naman po yung mga coins na ating nakalap nung mga nagdaang isang buwan, no? Mahigit. Dahil nga hindi tayo nakapag-upload ng video, naipon po, no? So, dinivide ko po ito into 3 para mas maiksi po yung video na aking magagawa. So, buksan po natin muna yung unang batch. So, first coins natin, year 2011, 10 piso, no? Mapapansin po ninyo, maganda po yung condition niya. So, kaya itinabi ko ito. Kasi bihira ka na makakita ng ganitong condition sa year ng 2011. Ito naman, 1 piso BSP series, year 2011. Another variants. So, goods pa ito. At ito naman po ay year 2020. So, sa ngayon, maliit pa yung percentage po nito, no? So, kaya isa ito sa tinatabi ko rin. Na possible in the future, sabi ko nga kanina, maaari po siyang maging hard to find, no? So, sa ibang mga vlogger at collector, tinatawag yun na semi-hard to find.
At ito naman po ay 5 piso new generation currency around year 2019. So, ang special po nito kasi ay yung reverse po nito ay frosted. Yan. So, may maliit lang rin po itong percentage sa kanyang mintage, no? So, by the way, may nabasa ako na nag-comment, yung mintage po nito ay hindi po bumabase sa kanyang percentage. Pero, para sa aming mga nagko-kolekta, ginagawa na rin pong namin gawing batayan yon, no? Sa kadahilanan na yung dami ng member na nag-submit sa naturang salapi na yon, doon sila bumabase sa percentage na yon, no? Ayun yung dami ng member na nag-submit. So, balik po tayo. Ito yung 5 piso 2019 round. Ang reverse po niya ay frosted. At ito naman po ay 10 piso new generation currency na year 2020. Okay, at ito naman po ay 5 piso new generation currency year 2021, no? Itong coins na to ay for monitoring kasi napansin ko mataas na po yung percentage po niya. So just in case na tumas pa po yun at nakita ko sa actual sa pangongolekta ko yung dami niya, unti-unti ko na rin pong i-release to, no, ng tuluyan. At ito naman po ay 5 piso new generation currency na year 2018. So, po kayo magtaka kung bakit po ako nagtabi po nito. Sa kadahilanan na ito po ay may maliit na percentage sa kanyang mintage, no? Ito po ay frosted type sa kanyang obverse at sa reverse. Yan. So, kung pagkukumpara po natin ito sa kanina nating 5 piso 2019, ito po ang diferensya po niya. So, sa 2019, normal lang po yung pinaka color niya, no? Yung harap niya. Samantalang sa 2018, yan, makikita nyo yung pagka frosted niya. At dito lang sila magkakatulad sa likod. Dahil pareha silang frosted, no? So, alright. Ito naman po ay year 2010. So, goods din po yung condition nito. So, ganda pa niya. ₱1 piso year 2012 frosted type sa obverse niya. At normal lang naman sa reverse niya. Okay, 5 piso na nagunal 2021. For monitoring. So, ganun din, year 2021, 5 piso, new generation currency na nagunal.
for monitoring. At ito naman po ay 1 piso BSP series 2004. So goods din yung condition pa nito. At meron din tayong commemorative coin na semi hard to find, no? 5 piso. MacArthur Native Gold Landing 70th anniversary, no? Semi hard to find. At meron din tayong 10 piso 2017. So okay pa rin yung condition nito, no? Kaya nagpali rin tayo nito. At ito naman ay semi hard to find commemorative coin na General Antonio Luna, bimetallic, aluminum bronze sa gitna at copper nickel sa gilid. Semi hard to find. At ito naman po ay year 2021. Nanagunan. So, monitoring. At ito naman po ay 10 piso year 2017. So, mas maganda po ito kaysa sa nauna nating 10 piso. So, napakaganda pa po nito, no? Para sa nauna nating nakuha. So, i-release ko na po ito, no? At ito po ang aking itatabi. And malayo yung condition niya. So, ganito lang naman po pag ako po ay namimili ng aking kinokolekta, no? At ito naman po ay commemorative coin Apollinario Mabini, semi hard to find, bimetallic, issued year 2014, nickel brass sa center at copper nickel ring sa gilid. So 150th birth anniversary of Apollinario Mabini, semi hard to find. So hanggang dito na lang mga ka-keeper, and ingat po tayo palagi, and God bless. Paalam.